Yes, Len. Sa ICC. Len, procedurally, sa kalsada, sa social media, sa harap ng kamera, sa harap ng mikropono, importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, Len, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman, no? So, walang pagkakaisa ron, walang consensus. Pag politika naman, nagkalat naman ang politika lang. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? No? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Wag lang magkapikunan at magkasakitan. No? Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon, pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. But lagpas na tayo rin sa sisihan. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipino, ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. So sa tingin nila, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat, sa puso, hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba sa aking pananaw? Hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Madaling kausap, pindikunin. Dahil pag pindikun mo yung Pilipino eh, ibang usapan na yan, di ba? O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? I-push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, alam mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayong Pilipino. Walang kultura na ganon. Sa ibang bansa, hahanapin yun para tudasin na. Kasos pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito. No? Dahil ito talagang issue ngayon. Yung kung makikinig, kung ingay lang, walang problema. Pero kung makinig, unang hakbang eh. Pupunta kami sa Liwas ang Bonifacio. Maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, pirma. Doon sa Netherlands, pirma. Sa London, pirma. Sa US, pirma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwedeng. Problema kasi yung mga nag-a-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, aalis. Di ba? O kaya, magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas, at
kakampi dun sa nanalo. Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan, bunuin natin ito, di ba? Hindi po. Ewan ko sa aking pagkaalam, ilang personalidad na ang pumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niyan? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Di ba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, merong pro, may anti, pero maingay, di ba? Nag-iiyakan, di ba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, sa aking pagkaalala, wala. Wala. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Di ba? Applying principles of justice, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-BBM, pro-PRRD. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talaga namang magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo. Yep.